Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Na-hospital ka na ba? Or may kamag-anak ka nang na-admit sa ospital? Kung oo, alam mo kung gaano kabigat hindi lang sa emosyon, kundi lalo na sa gastusin. Kasi dito sa Pilipinas, kapag may biglang nagkasakit sa pamilya, ang unang iniisip natin syempre ay gumaling agad ang mahal natin sa buhay. Pero pagkatapos ng ilang araw sa ospital, may isa pang realidad na haharap sa atin, ang hospital bill. Minsan umaabot ito ng 50,000, 100,000, at sa ibang kaso higit pa sa 500,000 depende sa sakit, operasyon, at kung gaano katagal naka-admit ang pasyente. Kaya maraming pamilya ang napipilitang mangutang, magsanla ng alahas o lupa, magbenta ng ari-arian, o mag-fundraising online para lang mabayaran ang hospital expenses. Pero ito ang hindi alam ng maraming Pilipino. May mga tulong pala mula sa gobyerno na pwedeng makatulong kapag na-hospital ka. Hindi ito sikreto, hindi rin ito tinatago. Ang nangyayari lang talaga, maraming tao ang nalalaman lang ang mga tulong na ito kapag nasa ospital na sila. At doon nila naiisip na sana alam nila ito ng mas maaga. Kaya pag-usapan natin ang ilan sa mga tulong na pwedeng makatulong sa hospital bills. Una, PhilHealth Case Rate Coverage. Kung miyembro ka ng PhilHealth, may tinatawag silang case rate package. Ibig sabihin, depende sa sakit o procedure, may automatic na ibinabawas sa hospital bill mo. Hindi ito cash na ibinibigay sa pasyente. Direkta itong binabawas sa billing ng ospital. Kaya nababawasan ang babayaran ng pamilya. Pangalawa, PhilHealth Z Benefit Package. Ito naman ay para sa malulubhang sakit tulad ng cancer treatment, kidney transplant, heart surgery, at iba pang critical illnesses. Sa ilang pagkakataon, ang coverage nito ay pwedeng umabot ng daan-daang libo hanggang higit 1 milyon, depende sa kondisyon. Pangatlo, Malasakit Center. Kung ang pasyente ay nasa government hospital, may malasakit center kung saan pwede kang humingi ng tulong mula sa iba't ibang ahensya sa isang lugar lang. Kabilang dito ang PhilHealth, Department of Health, PCSO at DSWD. Kaya mas napapabilis ang pagkuha ng medical assistance. Sunod naman ay PCSO Medical Assistance. Maraming Pilipino ang kilala ang PCSO dahil sa loto, pero nagbibigay din sila ng tulong para sa hospital bills, chemotherapy, dialysis, operasyon, at iba pang medical procedures. Kadalasan nagbibigay sila ng guarantee letter o financial assistance. Meron din DSWD Medical Assistance sa ilalim ng programang AIX. Dito pwedeng makatanggap ang pasyente ang financial assistance, tulong sa gamot, o guarantee letter para sa ospital. Depende ito sa assessment ng social worker. Bukod pa diyan, may mga programa rin ang Department of Health, lalo na sa government hospitals, na nakakatulong upang mabawasan ang gastusin ng pasyente. At para sa ilang empleyado ng gobyerno, may karagdagang medical benefits o reimbursement para sa hospitalization depende sa kanilang ahensya. Pero kahit may mga ganitong tulong, ito pa rin ang realidad sa Pilipinas. Marami pa ring pamilya ang napipilitang mangutang o magbenta ng ari-arian para lang mabayaran ang hospital bills ng mahal nila sa buhay. Kaya habang maayos pa ang kalusugan natin, mahalagang alam natin kung saan pwedeng lumapit kapag may medical emergency. Hindi para matakot, kundi para mas maging handa kung sakaling kailanganin natin ito. Curious lang ako, sa mga tulong na nabanggit natin, alin dito ang alam mo na dati pa? Comment mo sa baba, at kung sa tingin mo makakatulong ang video na ito sa iba, i-share mo rin para mas maraming Pilipino ang makaalam. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo,
panoorin mo ang mga videos ko na ito. Watching, kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.